Tanong ko sa inyo, nakita niyo ba si Jesus? Oh, nakita niyo yata eh. Nung Biyernes lang, pinag-agaw-agawan dyan. Yun daw si Jesus. Eh kung yun si Jesus, di nakita mo na. Kahit maritrato, di nakita mo. Eh ang tinasabi sa hula eh, mapalad ka Tomas, nakita mo ko, sumampalataya ka. Mapapalad yaong hindi nakakita. Nakakita o hindi? Hindi. Gayon may sumasampalataya. Ayun ang sabi sa Biblia. Kaya, merong hindi nakakita, magiging dapat sa Diyos. Kasama tayo ron. Dahil hindi natin nakita si Jesus. Kahit nga kuko, hindi natin nakita eh. Yung pinagsasabi nila raw, yan daw si Jesus, yung mga tawag diyan, mga ribu-ribulto. Di totoo yan. Iba-iba yan eh. Niloloko lang tayo eh. Pagmasdan mo yung DI, ang kanyang muka, bilog. Diba? Pagmasdan mo naman sa Shroud of Turin, ang kanyang muka, oblong. Yung biluhaba. Oh. Diba? Sa Quiapo, negro. O, diba? Punta ka sa San Rafael, iba. O, kung talagang si Kristo yan, ba't nagkaiba-iba ng mukha yan? Meron talagang hindi makakakita, maliligtas, magiging dapat sa Diyos. Kaya, sa Pilipinas, may pag-asa tayo. Kaya lang, ang pag-asa natin, yung aral. Pag nakarating sa Pilipinas, sino ang mangangaral? Si Kristo. Si Kristo yung pumalik na sa langit. Paano tayo ngayon mararating ng balita? Pakinggan nyo, ha? Sa isang talata ng ikalawang Tesalonika, nangaral ang sugo eh. O kailangan makarating sa Pilipinas yung aral ng sugo. Paano makakarating? Pakinggan nyo ang sabi ng Biblia. Kaya nga, mga kapatid, kayo'y magpakatibay at inyong panghawakan ang mga aral na sa inyo'y itinuro, maging sa pamamagitan ng salita o ng aming sulat. Paano makakarating ang aral? Ulitin ho natin. Kaya nga, mga kapatid, kayo'y magpakatibay at inyong panghawakan ang mga aral na sa inyo'y itinuro, maging sa pamamagitan ng salita o ng aming sulat. Paano ho makakarating ang aral sa iba-ibang bansa? Liwa-liwanag ho. Panghawakan ninyo ang aral na sa inyo itinuro, maging sa pamamagitan ng salita o ng aming sulat. Kaya nga ito Ang mga pulo, maghihintay ng kautusan. Nakarating ba? Paano nakarating? Sino nangaral? Sugo. Saan galing yung sugo? Sa Jerusalem. Paano nakarating sa Pilipinas? Sulat. Kaya ang pag-asa natin, andito eh. Pakinggan nyo sa 15:4. Basa. Sapagkat ang anumang mga bagay na isinulat ng una ay nangasulat dahil sa ikatututo natin upang sa pamamagitan ng pagtitiis at pag-aliw ng mga kasulatan ay magkaroon tayo ng pag-asa. Ayun. Asan po ating pag-asa? Andito. Wala sa pastor. Wala. Mga pastor-pastor naglitawan ngayon. Wala pag-asa na yan. Pera. Gusto niyang mga karamihan dyan. Ang pag-asa, ito. Kaya pala ito, pinasulat ng Diyos eh. Para yung aral na galing sa Jerusalem, itinuro ng sugo na galing sa Jerusalem, masulat para makarating sa Pilipinas. At sa iba't ibang mga bansa. At yun nga nangyari. Naisulat nga. Bagaman napakaraming taon tumututol dito, winawasak ang Biblia, nakarating hanggang sa ating panahon ng Biblia na i-preserve ng mga pangyayari para makarating sa mga huling araw na ito ang salita ng ating Panginoon. Isipin nyo, maraming nagtangkang wasakin ng Biblia, sila Ibareta, sila Hughes, sila Darwin, ang dae, tinututulan nito, winawasak na pilit ang Biblia. But something is worthwhile noticing. Alin yun? Sa dami ng puwersang gustong magbagsak ng Biblia, gumitaw ang Biblia, naging bestseller, most interesting book in the history of mankind. Ito ang aklat na pinakamaraming interesado. Ito ang aklat na pinagtatalunan ng napakaraming tao.
Ito ang pangunahing aklat sa benta. Ha? Bestseller, all-time bestseller ang Biblia. At isang aklat na kinalalagyan ng lalong maraming impormasyon sa hinaharap. Yun ang katangian ng Biblia. More and above all other books on earth. Ang Biblia ay nagsasalita ng bagay na hindi pa nangyayari at nakikita mong mangyayari. Doon nabubukod ang Biblia. Kaya merong isang kapangyarihan na nagdala sa Biblia para ito'y kumalat sa iba't ibang bansa para matupad yung sinasabi sa Biblia.